Okay, mga spooky dolls. So, ito na po yung ating ikasampung araw sa 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Buksan na natin kaagad. So, ngayon ang ikasampung araw. Buksan natin yung window number 10. Okay. Ayan, bumukas kaagad. Salamat naman. Okay, yan ang bilis niya nakawa. Ayan, ano to? So, angel na may trumpet. Okay, so kainin natin to kaagad at magbasa na tayo ng story. Okay, so atin na pong basahin ang ating ikasampung kwento dito sa kwentong katatakutan sa Pasko. Okay, umpisahan ko na po. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang weird na experience namin magkakatrabaho dati sa DSWD. Isa po kasi ako dating Community Development Assistant sa DSWD at ang nature ng work namin ay mag-validate ng mga 4-piece member na pwede na mag-graduate mula sa pagiging member. So, kailangan talaga namin mag-house to house at pumunta sa mga barangay. Then around December noon, sadyang pinahuli namin yung barangay na super layo. At mahirap marating, which is a bad move kasi kapag December, sadyang maulan na. Before ko makalimutan, buntis po ako that time. Pero kailangan talaga namin mapuntahan itong tatlong barangay na super hirap marating. Sa aming apat, ako ang pinakadesidido na puntahan at doon na rin matulog dun sa area. Which is medyo di pabor sa mga kasama ko kasi nga buntis ako at may mga bali-balita ng isang barangay area namin doon inilagay yung mga taong may ketong. Pero pinapagamot naman sila ng gobyerno namin. Aside from that, kilala yung lugar na mahilig bangusog at manghilo. Pero sabi ko, push pa rin. Magdasal na lang kami. Sinigurado namin na maaga kami nga alis dito sa city kasi payo talaga ng mga habal-habal driver na napagtanungan namin, dapat maaga kaming umalis para makauwi kaagad kami. Pero nang sinabi namin na doon namin planong magpagabi, wala nang gustong maghatid sa amin. Nagtuturoan na sila. Sabi namin, willing naman kami magbayad kahit magkano. Siningil ba naman kami ng tigpa 500 bawat isa? So ayun na nga, dalawang driver ng habal-habal lang ang pumayag na maghatid sa amin, so no choice. Kahit buntis ako, kailangan talaga namin mangangkasan ng isa ko pang kasamahan. On the way, wala kang masabi sa lugar. Super ganda ng view, pero wala ka talaga makikitang bahay, which is typical naman sa mga probinsya. Then suddenly, sabi ng habal-habal driver sa akin, "Ma'am, bakit ka pa sumama? May pangontra ka ba?" Sabi ko, "Ay, wala po kuya. Di naman po ako naniniwala sa mga ganyan." Yan ang sinabi ko. Pero sa totoo lang, alam ko naman na nag-i-exist sila. Pero based on my experience, the more na ipinakipakita mo na takot ka at ina-acknowledge mo sila, the more they become stronger. Tapos sabi ni Kuya Habal-Habal, "Alam nyo ma'am, kahit luya, magdala ka. Wag na wag kang papayag na may dadaan sa likuran nyo." Sagot ko sa kanya, paano yan kuya? Wala naman akong dalang luya." Sabi naman ni kuya, "Meron ako ma'am. May bawon nga talaga akong holy water Ginamit sa pinimbigan ng sanggol. Lagi kong ini-spray sa aking katawan." After almost 2 hours ng biyahe, narating na rin namin sa wakas yung barangay. Binilinan at pabulong pa nagsabi sa amin si Kuya Driver na magstay lang kami kila Kapitana at wag na wag daw kaming kakain kahit saan o tatanggap na pagkain kahit kanino. Yung mga kasama ko parang gustong umuwi na nung pangapanahong yun. Sabi ko na lang sa kanila, wag silang magpapahalata na takot sila. Binigyan din kami ng pasikreto ng luya ng driver pero dali-dali rin silang umalis ng kanyang kasama. Naging okay naman ang buong maghapon sa amin dun sa barangay. Pero yung mga baba pa ng bundok, di pa nasabihan. Kaya kinabukasan na lang daw namin may interview ang mga yun. Nagtatanong din kami kay Kapitana kung pwede namin mapuntahan yung isang barangay na may sabi-sabi nga daw na may ketong daw. At ang advice niya, wag na lang daw kami pumunta. Lalong-lalo na ako dahil buntis nga ako. Kasi totoo daw yun at super hirap daw na marating. Ilang mga habal-habal driver na rin daw ang nahulog sa bangin dahil sa pagpupumilit na pumunta doon
At meron din sabi-sabi na NPA infested daw yung place. Kaya sabi ko na lang sa mga kasamahan ko, hindi na lang namin pupuntahan yun. I-declare na lang namin na red flag yung place. Then ang mga dapit hapon na pag-check namin sa barangay hall, natutulugan namin, nagtaka kami kasi bakit yung lock ng door nasa labas instead na nasa loob. Medyo kinabahan ako that time kasi medyo aware na kami na maraming NPA nga dun sa lugar. Maaga rin natutulog yung mga tao doon kasi wala pang kuryente. Mga around 11 PM, gising pa kaming apat dahil pinipilit namin tapusin lahat ng paperworks nang nakaramdam kami ng kakaiba. Biglang tumahimik ang buong paligid as in wala kang maririnig pati mga kuliglig. Lahat nag-stop na mag-ingay. Lumakas din yung hangin pero maalinsangan yung pakiramdam namin. Nagtinginan kami kasi yung pintuan sa taas ng barangay hall kung nasang kami that time, nasa labas nga yung lock. Kung sino man ang gustong pumasok, makakapasok talaga. Kaya dali-dali namin binarahan yung mga upuang kahoy yung puntong iyon. Basta ang weird ng pakiramdam naming apat noon at lahat kami nagsisipagtaasan ng mga balahibo. Alarming na talaga kasi huminto yung ingay sa paligid knowing na napakalakas ng hangin. Ang ginawa ko, nilabas ko yung holy water ko. Nag-spray ako sa buong katawan ko, lalong-lalo na yung tiyan ko, inisprayan ko. Nung nakita ko ng mga kasamahan ko, pati sila, naka-spray na rin sa akin. Doon lang bumalik yung ingay ng mga kuliglig at biglang tumilaok ang manok. Another very unusual thing kasi madaling araw pa lang. Dapat wala pang titilaok na manok. Then maya-maya, nakarinig na kami ng tunog ng habal-habal papunta sa bahay ni Kapitan. Nag-decide na kaming matulog na lang para di na kami matakot ng labis. Pero pagkahiga naman namin, sa may bintana banda, nakarinig naman kami ng umiiyak na sanggol. Doon na talaga nag-breakdown yung kasama namin kasi nasa second floor kami. Pero yung iyak ng sanggol, nandun lang sa may mismong bintana. Ang ginawa ng matapang namin na kasamahan, pinagmumura niya ito at inispray niya ng holy water ko. Sa awa naman ng Diyos na wala naman yung iiyak. Tamang nakaidlip lang kami nang nakarinig naman kami na parang nag-aayos ng bakal. Dahil parang may pinupukbuk na bakal na sobrang ingay tapos pabalik-balik yung motor sa barangay hall. Natigil lang yun ng mga bandang 4 AM na. Pagkasikat pa lang ng araw, nag-decide na kami na umuwi na kaagad. Iba na kasi talaga yung pakiramdam namin. Kahit grabe yung pigil sa amin ng kapitan, kasi pababa na lang daw yung mga nasa bundok, pero hindi na kami talaga nagpapigil. Iniwan na lang namin yung mga form, nabigay na lang kami ng instructions kung paano i-fill out. Hindi ko talaga may paliwanag kung ano nangyari, pero may pakiramdam ako na meron na aswang nung gabing iyon dahil kakaiba talaga yung pakiramdam ng aking tiyan. Okay, so yung po kanyang nakakapangilabot na story. Okay, kung ako naman guys, okay, unang-una yung palagay ko hindi ako tatanggap ng ganyang klaseng trabaho na kailangan ko pumunta sa mga liblib na lugar. Ewan ko, pwede rin naman siguro, pero parang ako siguro ganyan kapag ganyan na may mga usapan sa ketong, ay naku, I'm so sorry, hindi po, no offense sa mga may ketong, alam ko may nagagamot na siya, natitreat na siya, pero still, kung ako sabi ko, okay, i-red flag na to, hindi na po ito pupuntahan. Kung gusto niyo magpapunta kayo ng helicopter, paulunan nyo ng mga flyers, tapos, ewan ko kung ano, kahit ako hindi ko rin kukunin yung mga flyers na yun. Pero I'm so sorry, talagang matatakot ako na baka mahawa ako. Kahit nasabihin natin na may gamot na siya, still, di ba, stigmatized kasi yung may mga ganyang klaseng sakit. Mas gugustuhin ko pa na masabihan ako na ano ba yan, hindi mo ginawa yung trabaho mo kaysa isakripisyo ko pa yung buhay ko para lang doon. Pero ganyan nga, kapag buntis ka na, Diyos ko naman, dapat mag-ano ka na, mag-inay-inay ka na, kahit sabihin natin matapang ka, still, it's not really worth it. Anyway, I hope na nag-enjoy kayo sa story na yon. Kita-kits po tayo sa ika-11th na kwento natin dito sa ating Vlogmas.